antabay lang tayo dito mga ka-business na yung minamahal kasi tatawagin na lang daw. Hintay-hintay na lang tayo kasi wala pang tawag. Maraming pasyente rin kasi mga ka-business. Dito tayo ngayon sa oncology na. Ngayon po kasi pinaka-schedule ko mga ka-business. So hintay-hintay na lang. Okay. Mapang naman sila ng may nag-ano naman dyan, may taga-tawag. Tatawagin na lang daw kung halimbawa ikaw na ang kasunod na papatawag sa doktor. Kasi interviewin pa ako ng doktor mga ka-business. Ayun po mga ka-business, uwi na po tayo mga ka-business na minamahal. So mamaya na lang siguro doon sa bahay, i-explain ko po yung naging resulta doon sa aking lakad ngayong araw na ito mga ka-business. I-explain ko na lang po sa inyo mamaya kasi dito maingay. Kailangan ko na rin makauwi ng maaga habang walang ulan, baka mamaya-maya ang panahon kasi minsan ganito mainit tapos biglang umulan. Agahan ko na lang kayo makauwi na kagad. Total okay naman, tapos na ginagawa ko ron. Mamaya pagdating sa bahay mga ka-business, doon ko po explain yung yung naging resulta doon sa lakad ko sa araw na to, doon sa oncology mga ka-business na minamahal. So yan po, kukunin ko na yung motor para makauwi na. Mamaya mga ka-business, babalikan po namin kayo. Alright, salamat po ng marami mga ka-business. Yun po mga ka-business, nandito na ito sa motor natin po. Yung motor yung kukunin na natin mga ka-business. Yan. So yun po mga ka-business, magayak na tayo, uwi na tayo mga ka-business. At habang wala pang ulan. Alright.
So yan po mga ka-business, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Alright. Kumusta po kayo mga ka-business? At yan ang aking guwapa ma kuyaw. Kumbaan o tanaw po. Hindi maganda pala ako sa paningin mo na. Ako sa mandi ay. Kailangan may mga puti ka na rin palang buhok pala. Yan ang tanda ng pagmamahal natin. Oo. Diba? Madami na rin. Dahil. Naku. Pero mas marami sa akin. So hindi ano pa lang mga ilan-ilan pa lang, hindi pa masyadong halata. Gusto mo ba maging puti na yung bako? Ano na itsura ko? Pagpang puti na. Doon naman tayo patungo talaga. Siyempre nagkaedad na ako nga marami na yun sa akin. Dati di man ako mahilig sa sombrero. Tapos nung dito na ako sa ka-business, palibasa may mga dumadating na mga original na mga sombrero. Ngayon yun akong sumuot. Kasi ang ganda. Siyempre original ba naman masarap suotin. Kaya yun, nakasanayan kong magsombrero. Ayan na. Puti buhok ko. Pero kahit pa ganun talaga dahil siyempre aminin natin katotohanan na patanda talaga tayo. Puti nga tatanda pa tayo kaysa yung ibang bata pa lang wala na. Bakit? Yung kay kuya nga, di ba? Yung kay kuya, bata pa pala si kuya noon, talagang puti na buhok daw kuya. Sa lahi yata nila. So yun po mga ka-business, may iba tayo, mga ka-business na minamahal. Kahapon po mga ka-business ay nandun ako sa East Avenue. Kung natatandaan niyo po mga ka-business ng mga nakaraang vlog ko, na yun yung vlog ko na alam ko yung na-delete ko mga ka-business, alam ko nandun karga doon yung vlog na yun yung patungkol doon sa oncology mga ka-business. Ewan ko lang kung yun yung vlog na yun na-delete ko mga ka-business na wala, hindi ko na ma-recover. Yun. Nagkamali ako ng pindot kasi meron akong inano doon in-scroll tapos kasi po wala yung salamin niya. Wala kasi akong salamin ng time na yon. Pagka wala talaga salamin, pagka gumagamit ako ng cellphone, hindi niya ganun masyadong klaro. Kaya kailangan talaga pag nag-cellphone ako, may salamin ako. Maliban sa pagdadrive, kailangan wala din to pag nag-drive ako kasi di ko man makita sa malayo kasi farsighted po kasi ako So yun na nga mga ka-business, di ko alam kung yun nga yun patungkol doon sa oncology mga ka-business. Ay pinapabalik kasi nga ako ng August 8. So 9 yan, di ba? Kahapon. So kahapon nga pumunta ako mga ka-business. Kasi ang ibinili sa akin nung pagpunta ko sa oncology nung mga nakaraang buwan, ang sabi sa akin ay agahan mong pumunta dito sa August 8 kasi kukuhanan ka ng dugo, yung blood pressure ba? Iba blood pressure ka lang, tapos timbang, yan, tapos kuhanan ka ng height, yung pala yun. Kaya agahan. Pagkatapos nun, ang kasunod nun ay barang schedule. Maghintay ka kasi tatawagin ka na doon ng doktor. Yung doktor ko, si Dr. Garcia, yun yung doktor ko mga ka-business. Tuwing Biyernes, kailangan nandun ako. So, ngayon nga, Biyernes kahapon, ay pumunta ako. So, yun yung pinaka-schedule ko na para i-interviewin ng doktor. Bago ang interview ko, yun nga, timbang muna, kuha muna ng height. Pagkatapos nun ay tinawag na nga ako ng doktor, mga ka-business. Kasi di kasi tayo pwede mag-vlog doon sa loob Bawal po kasi. Sa labas, diyan sa ikinaupuan ko, nakapagsalita ko ng kaunti. Kaso yun sa bilang info. Pero doon sa loob talaga, as in, no camera talaga allowed mga ka-business. Doon ka makipag-usap sa doktor, tapos naka-on cam, hindi po talaga po pwede. So, ang banggit sa akin ng doktor noong pagpasok ko doon, nung tinawag na ako mga ka-business, ang sabi niya, ano bang kwento sa'yo? Ano bang kwento? Parang ipinasaysay niya sa akin yung pangyayari. Ano bang kwento? Ano bang naging sakit mo? Yan. Sabi ko, nung
umpisa po talaga, Dok, sumakit ang tiyan ko, ganyan. Isinalaysay ko lahat yung mga pangyayari nung kauna-unahan talaga. Kasi siyempre sa pagkakaintindi ko, baka doon siya babatay, no? Doon siya babatay o meron siyang dapat lang din i-analisa siguro batay sa aking ikukwento sa kanya. So, kinuwento ko, sabi ko, yung time kasi na yun, Dok, ako ay naghatid ng estudyante dito sa New Era, ganyan. Then, pagdating ko doon sa eskwelahan, nakapaghatid na ako, nakababa na yung aking inihatid. Maya po, Dok, ay nakaramdam ako ng sakit ng tiyan. Sabi ko, kumbaga isinalaysay ko sa kanila doon. Tapos, sabi niya gano'n, tapos, pagkatapos, Dok, ay ang sa aking pagkakaintindi, sabi ko, baka maaaring ano lang yung tawag dito, nalamigan lang ako, sinisikmura lang ako dahil naligo po kasi ako ng madaling araw kasi maaga po ako umalis nung time na yon. So ang ginawa ko po, uminom ako ng kape. May kasama naman po ako, nagpabili ako ng kape. Sabi ko na bilhan niyo nga ako ng kape kay sabi ko baka sinikmura lang ako, nalamigan lang yung sikmura ko. So ininom ko naman po yung kape, mainit pa, ininom ko. Kanya lang po, Dok, pagkatapos nung nainom ko yung kape, hindi tinanggap, isinuka ko rin. Then, pagkatapos nun ay gusto kong madumi, no? Pumunta ako sa CR ng gas station kasi doon kami nakaparada pansamantala kasi nga humihilab yung tiyan ko. Yun ang sinalaysay kong gano'n. Tapos, ano nangyari? Sabi ko, nakailang irena ko doon sa may CR. Halos 30 minuto na ako doon, nagagalit na nga po yung mga nakahintay kasi ang tagal ko doon sa loob kasi gusto ko talagang dumumi, kaya lang walang lumalabas. Sabi ko, di ko alam kung bakit, pero dumi ako, gusto kong dumumi pero di makalabas, kahit anong iri ko talaga, wala talaga, sabi ko. Tapos nag-declare na lang ako na uuwi na, tapos ang pinagmaniho ko yung kasama ko. Buti nga na nga lang Dok, may kasama akong mga time na yun kasi di ko na kaya magmaniho pa uwi. Tapos habang naglalakbay kami pa uwi, sabi ko, pahinto-hinto kami kasi gusto kong sumuka. Hinto muna kami sa gas station ulit, tapos baba ako, susuka ako. Naisusuka ko naman, puro tubig lang, wala akong naisusuka talaga, total dumi. Mga nag-ano lang yung tiyan ko. Tapos hanggang sa nakarating po ako sa bahay, walang tigil akong panay ang suka na talagang halos hindi ko na kaya, sabi ko. Tapos yun na nga, in shortly po, sabi ko, isinugod ako sa ospital dito nga po sa East Avenue. Yun, nag-declare na ooperahan ako kasi may nakikitang tumor po sa bitok ako. Yun ang naisay ko sa kanya. And then, parang nag-ano pa nga siya eh. Bakit? Sabi niya, bakit? 2 years ago na, kasi inaikwento ko pala, kailan pa yan, kailan ka na-operahan, sabi ko 2023 pa po. Sabi niya, 2 years ago na, bakit hindi ka nagpakimo? Yan kaagad ang binungad sa akin, mga kabisnes. Bakit hindi ka nagpakimo? Kasi pagka ganyang sakit na may sakit sa bituka, pag sakit ay sa bituka, sabi nga sa akin, obligado na magpakimo ka. Kasi nasa bituka yan eh. Ilalim yan eh. Hindi kailangan talaga obligado. Ganun. So, sabi ko, ang sagot ko, sabi ko, hindi na po kasi talaga ako nakabalik po eh. Tapos, kailan mo na, ngayon, paano mo naisipang bumalik dito? Sabi ko, yung time po kasi, Dok, na pangalawa na-admit uli kasi ako dahil nahirapan akong dumumi kasi nakakain ako ng matagal na tunaw sa aking tiyan. Tapos yun, hindi ako nakadumi, nahirapan akong dumumi, yun, na-admit ulit ako dito. Tapos yun, nagsabi yung doktor nga na kailangan mong magpa-follow up, check up. Kaya yun na nga po yun, ang nangyari nung mga nakarang mga buwan, nag-follow up, check up ako dito. Tapos ito nga po yung itinuro na kailangan pumunta ako dito sa oncology. Tapos binanggit niya sa akin, nakapag pa-colonoscopy ka na ba? Yun, binanggit niya sa akin yun.
sabi ko, yan na lang po na appointment ang hindi ko pa po nalakad. Yung sa yung sa CT scan po ay nailakad ko na, sabi ko sa kanila. Tapos sa patingin nga yung sa CT scan mo, yung request, yun ang hinanap. Ngayon, di ko makita dito yung dala ko. Ang nakadala ko dyan yung sa quotation. Yun, kasi nandyan kasi nakasulat yung CT scan Wala sa naman ako quotation. nakita ang request dyan eh. Sa quotation talaga yan nakita ko dyan. Oh, wala na nga kasi na-submit ko na yun eh. Doon sa basta na-submit ko na nga ang ipinalit, ito na yung mga sa quotation na, ito na. Yan ipinakita ko, so wala naman siyang iba nang itinanong patungkol dito sa CT scan. Tapos yun na, ang kasunod na binanggit niya, sabi niya ito, bukod sa CT scan, ito na ngayon ang binigay sa akin mga business, yung ganito. Sabi niya, kailangan mo rin magpa chest CT scan. Ayan o, chest CT scan. Kailangan ko rin daw yun nung dito sa dibdib. Kailangan, bago ako pumunta mga kabisnes kasi, binigyan kagad ako ng kumbaga parang wala na siyang maraming ipinapaliwanag ukol dito. Binanggit niya kagad, o sige, yung ganun sabi niya, magpapa-chest CT scan ka, pagkatapos proceed tayo kaagad sa chemotherapy. Okay, sabi niya, ito ang gagawin mo, step na gagawin mo. Ito, binigay niya. Sabi niya, bago ka pumunta, may mga papel na binigay sa akin, mga maliliit na papel, sabi niya, bago ka pumunta sa akin ngayong August 29, kumpletuhin mo ang lahat ng requirements na hinihingi ko sa iyo. Itong sa chest CT scan, pati yung CT scan, kailangan yon. And then before ka pupunta sa medicine, kailangan okay na tong mga request na hiningi niya. Then ang pinapasikaso mo na siyempre, doon nga ako sa tinatawag libre, no? Okay, baga, walang babayaran, ilalapit sa madaling sabi. Ito yung step na unang gagawin. Nakalagay dito, Oncology Unit Department, East Avenue Medical Center, appointment slip ito. Magpapa-appointment ka pa mama doon sa, ang banggit niya dito, hindi man ito ma, meron pang mas maliit nito ma. Wait lang, ayan yata ma, kasi ito yung schedule na binanggit sa akin. Hindi ko mababasa ba? Ako, mababasa ko yan. Yan, ito, magka-partner. Bago ako pupunta doon sa medicine na sinasabi, Para sa chemo. Para sa chemo, nga mga kailangan sa chemo, ito muna ang step na gagawin. Step sa chemo supplies. Ayan. Sabi ito, kumuha ng qualifying stub sa Malasakit Center. Ayan. Pangalawa, ipa-xerox ang stub at ang resita. Ibigay ang original na resita at qualified stub sa pharmacy at least 1 week bago ang chemo. So kung mag-29, mag-adjust tayo kasi 29 ang schedule ko papunta doon. So 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, kasi 7, ang isang linggo 7 days eh. So mula 22 hanggang 28 kailangan makumpleto mo ito. Ang tanong, magkano daw ang ibigay ang xerox sa staff ng tumor clinic sa araw ng chemo. Sa araw ng chemo mismo. So 29 to. Ito yung pinakano. Ito ang problema natin nga. Yung yung chest. Hindi ko alam kung magkano din yan. Yan. Lalakarin mo nga yan sa Malasakit lahat eh. Sa Malasakit lahat nga yan eh. Kasi wala man tayong pang
Yun ang pagkakaintindi ko, ha. Sa malasakit mo ito, ilalapit itong papel na ito, punta ka sa malasakit, pati yung sa CT scan. CT scan, ilapit mo sa malasakit na kung hanggat maaari ay ma-CT scan ka tayo dyan. Kaya nga lang, yun ang problema kasi ang schedule mga kabisnes dun sa CT scan noong ako'y nagpa-appointment ay ngayon pang September. Oh. Di ba parang ang nangyayari mga kabisnes kung susumahin mong maigi, kung susumahin mo, parang ano to, inorgent nila ako patungkol dito sa pagkimo. Inorgent nila samantala ang schedule doon sa CT scan ay sa ano pa dapat. So sa madaling sabi, parang wala kasing binanggit sa akin na kailangan magpa CT scan ka na sa labas antimano kasi para madala mo yan sa ano kasi itong August na. Kasi nabanggit ko naman sa kanila po yun yung patungkol sa CT scan. Sabi ko ang sa CT scan po kasi ay ang nakapagpa-appointment po ako doon, Dok. Ang CT scan ko doon ay sa September pagkatapusan or either sa October, ng first week of October pa. Nabanggit ko naman yun. Pero ang pinagtaka ko, bakit ngayon agad-agad, itong August 29 na kaagad? Po. Kasi siguro urgent na talaga. Doon sa madaling sabi ito, sa akin lang, siguro ipakita mo to doon sa CT scan, sa ano dyan sa CT scan na pinag-appointmentan ko. Baka sakali nga, may ano nila ito, may singit siguro. Yun lang nga sa akin pagkakaintindi kasi parang pina-urgent nila ito eh. Ganun nga yun. Oo. Kasi kung hindi na nila aantayin ng September. siguro. Kung magpa-CT scan tayo sa labas. CT scan sa labas, magkano din yun? 13K. Plus yung ano mo pa, chest mo pa. Diba? Kulang pa din ang pera. Yung pera natin doon, konti na lang. Tapos yung sasahurin mo, napakaliit pa. Hindi, basta gawaan mo ng parang kasi ikaw man talaga ang lalakad niyan kasi pag oras nga doon ako sa schedule sa kimo, ikaw man talagang magtatanong. Di sa madaling sabi, dito pa lang sa umpisa na to, tatrabahoin, ikaw na mo tumarabaho yan para alam mo kung anong pasikot-sikot na gagawin dyan. Kasi pag oras na isinalang na ako sa kimo, ikaw naman talaga maglalakad yan. So ngayon pa lang na malayo pa talaga dahil kumbaga may mga 2 linggo pa makalipas. Trabahoin mo na ngayon yan. Para kung kinakailangan mapaaga, kung sabi ko nga sa DSWD na tawag ng pinupunta natin, kung makakuha tayo ng pandagdag doon, mabigyan tayo pandagdag doon, kung magbigay sila ng cash, ay kung hindi rin, LGU pa rin siguro yun. parang sila ang magbayad doon padirekta doon sa ano? Hospital. Oo. Pero at least May konti, may nadagdag. Yun na lang, siguro Pero gagawin. may tanong ako sa'yo pa. Sa haba kasi ng taon, ilang taon na operahan ka. Iyan ba ay desisyon mo na magpakemo ka na? Hindi kita pinilit, pero yun sabi mo nga, magpapakemo ka na. So, kung ako nga, sabi ko nga sa iyo, kung ako lang talaga ako lang masusunod. Siyempre, hindi naman sa miniminus natin yung mga doktor kasi siyempre, mga expert yan eh. Kumbaga, hindi naman din yan magsabi sa atin kung ikasasama. Pero kung sa akin lang kasi, hindi naman din masama siguro na magsusuri din ako sa mga naka-experience, sa mga may karanasan, sa mga nagpapakimo, sa ganyan, sa mga nagpakimo, sa madalas talaga ng pagkakataon, sa batay lang din sa aking, hindi ko naman nila lahat, kasi parang lumilitaw kasi pagka ganun ang aking argumento ay parang wala akong tiwala sa magagawa ng mga doktor. Hindi naman po. Pero batay lang din sa akin kasi mga na-experience nga, na-experience na napagtanungan sa, kumbaga, nagre-research din ako, nagtatanong-tanong din kasi ako eh. Ang pagkikimo kasi talaga, hindi
mayroong gumagaling, mayroon ding nagdidepende nga sa iyong katawan eh. Yun nga yun eh. Kumbaga, ang iba doon ay yun, para ang punto lang talaga para mapuksa o maalis yung anumang nagbabalak pa sa doon sa katawan mo na maaring may tumubo pa ulit. Yun naman kasi talaga, yun ang tama naman yun eh. Yun ang maging purpose eh. Pero, hindi naman kasi lahat ng nakimo rin na ay umigi. Merong iba na hindi umigi, lalong lumala. Dahil nga, yung nga sabi ko nga no, sa mga dati ko pang mga vlog ano, na gumaling yung isang sakit mo o nag-free ka doon sa isang sakit mo na yung tinutumbok mo, kaya ka nagpakimo, tinumbok mo yung isang sakit nun. Ang naging problema, dahil hindi kinaya ng katawan mo yung gamot, nagkaroon ka ng ulit ng panibagong komplikasyon, nagkaka-komplikasyon ka ulit ng panibago sa ibang parte naman ng orgasmo kasi doon na ang tinamaan. Yun bang sabi ko, yun ang masaklap ba? Kasi panibagong problema ulit yun. Kasi andun na yung sakit mo na nakipaglaban ka talaga doon. Tapos may haharapin ka naman na panibago kasi nagka-problema. Kasi may mga nakikita kasi kung nangyayari na nanilaw ang katawan. Nakita mo yun? Isang beses mo lang siya nakita dahil yun yung last niyang session yung pumunta tayo. Oo. Naman siya, mahina naman yung katawan niya Diba? Kaya nga, sabi ko, mas payat pa siya sa'yo. Tapos, sa madali sabi mga ka-business, ay, napangunahan ako ng, takot dun sa mga nakikita ko niya. At sa mga, naririnig ko na mga sinasabi sa akin, batay sa kanila ding na experience o nakikita, o batay ba sa mga napagkwento, haka-haka. Hindi haka-haka, yung mga kwento talaga nga nangyayari talaga. Kasi baka ilan lang, may kinausap ko, yung mga kakilala ko rito, yung hindi natin banggitin ang pangalan, ang pamangkin niya ay nagkaroon ng tumor din, pero ang tumor niya ay dito sa binti. Ito, lumaki daw to. Tumor din daw na may tumubo nga. Nagkaroon ng bukol din. Siyempre, bata pa yun, mga ilang taon pa, basta bata pa, mga 16 anyos lang ata, mga ganun. Nagkakwentuhan lang kami mga ka-business. Kasi nga, naikwento ko nga na kaya ako talaga chemo na talaga ako, kaya nga, nabigado na, kasi inubigan ako ng doktor. Sabi niya, di nagkwento nga siya, yung chemo kasi talagang medyo nadala din kami yan. Kasi yung pamangkin ko, kinemo din namin yun kasi yun nga yung nangyari, may bukol, no? So, nagpa-chemo, ultimano, obligado, chemo. Ang nangyari sa bata, namatay yun. Baka naman may sakit pa siyang iba, hindi. Kaya nga bago ka i-chemo, i-clear muna na wala kang karamdaman. Kaya nga, yun nga ang obligadong titingnan nila yung niya yan. Kaya isa yan, chest, CT scan, isa yan sa titingnan, kasi dibdib dito, baka titingnan dito, puso, kung ano yung puso, namamaga ba yung puso mo, ano ba, hindi ko alam. Hindi ka ba ko? Napakahirap magdesisyon mga ka-business talaga sa totoo lang. Huwag mo kasi pangunahan yun. Kasi isa lang kakapitan mo dali. Ang Panginoon Diyos. Ang sabi nga naman nga ng iba, kahit pa ano pa yan, kung talagang hindi pa ipahintulot ng Panginoong Diyos, hindi talaga mangyayari. Kung kuhanan mo nga lang natin si Burnok di ba? Si Burnok mga ka-business, hindi biro yung binagsakan. Sumatotal 3 palapag kasi doon siya sa bubong sa bubong ng second floor Kibali. So pang third na Kibali yun, di ba? Pang third floor na Kibali yun. Kung halimbawa yung bubong na yun ay sementado din sa taas nun at pangatlong palapag na sumatotal mga ka-business pero bumagsak siya sa baba, nakuryente pa, pero buhay man kasi hindi ba siya. Merong iba dyan nasagasaan,
nabuhay pa rin. Maraming mga pagka hindi mo, sabi nila, pag hindi mo pa oras talaga, hindi talaga. Kahit ba ikimo ka dyan na makailang beses kung talagang hindi ka nga naman talaga mamamatay pa. Yung iba nga natutulog lang, patay. Wala man sakit. Yun naman yung iba. Sa ako naman, naninindigan ako mga kabisnes sa magagawa ng Panginoon Diyos siyempre. Kaya ang akin lagi kong ipinapanalangin na bigyan ako ng lakas ng loob at magtitiwala sa magagawa ng Panginoon Diyos. Siya naman pangunahin. Ang mga doktor, ginagamit niya lang kasangkapan niya na bigyan yung mga tao na yan ng kaalaman na gano'n para sa pagtuklas ng mga iba't ibang uri ng sakit at matuto silang magpapagaling ng tao. Kailangan mong gawin yan para o sa magitan ng mga gamot na kanilang ipinag-aralan ng matagal na panahon. Para sa amin din yung gagawin mo dahil. Pero ako talaga, sabi nga ng doktor late na masyado to. Pero yung ibang doktor nga nakausap ko naman nakaraang nagpapa-appointment ako nung pumunta ko sa OPD, sabi ng isang doktor, sige, habulin natin to. Yun ang narinig ko na siya. Sige, habulin natin to. Asikasuin mo lahat ng mga request na binigay ko sa iyo. Tapos pagkatapos bumalik ka dito sa akin. Yun ang sabi niya. Ngayon, doon sa oncology, yun na nga, parang minamadali na talaga. Binigyan, sa August 29, magpakimo ka na. Ganun ka agad. Wala nang maraming kuskus balungos. Tinanong lang ako nung... Kasi ganito rin yan, Dare. Tuwing sumasakit kasi, nararamdaman mo hindi ka makadumi. Diba, ano yung nagiging conclusion ng utak natin, diba? Kung ano-ano pumapasok sa utak natin. Diba? Kahit ikaw, hindi ko alam kung ano ilalapat kong gamot sa'yo pag hindi ka makadumi. Ano pinapainom natin sa'yo, diba, para dumami ka. So, hindi natin alam. Kaya ngayon, doktor, sila yung nakapag-aral ng ganyang medisina. Sila lang nakakaalam. Kaya, kailangan natin gawin yun. Para din sa atin yun. Para din sa'yo. Para din sa pamilya natin yun. Kasi kailangan ka pa namin eh. Marami pang nagmamahal sa'yo pa. Marami pang nagpipray sa'yo, nagagaling ka, kailangan mo lang sumunod. Di ba? Sa tagal natin mag-asawa pa, tingnan mo, 28 years na tayo. Ewan ko ba mga business, sabi ko nga ako... Ngayon ka pa ba susuko? Hindi naman ako duwag mga ka-business, sa totoo lang. Yung tapang nang din naman sa liit kong ito mga kabisnes, hindi talaga ako tumatakbo ng away. Hindi naman siya nagbubuhat ng lumago siya nagmamayabang ako. Pero dati talaga ng kasagsagan na bata pa ako. Hindi talaga ako matas ng away. Matapang talaga ako mga kabisnes. Pero pagdating sa bagay na to, parang naging duwag ako. Parang, hindi, kasi napangunahan ka ng takot. Oo, yung bang nagsamot-sari yung mga pumapasok sa utak ko na ganun pala hindi pala maganda ang bakit pa ako magpakimo pero kung sa kadalasan kasi naman mga may magkukwento sa akin na laging ganun ang naging naku, huwag kang magpakimo ng ganyan, naku, sa batay lang sa aking na nalaman yung mga ganun. Di man talaga 100% na mayroon din naman, sabi ko, mayroon din, pero sa kadalasan ng mga narinig ko sa mga taong nagpakimo, wala ring gumaling sandali o gumaling ng mga pero pagdating din ng wala rin. Siya, huwag kang magpaniwala din ba? Kasi may Diyos ka eh. Kaya nga yun na nga sabi ko, kahit hindi ako magpakimo kung talagang iwiloob ng Panginoon Diyos na gagaling talaga ako yun ang akin, yun ang punto ko. Pero hindi ko minimino sa mga doktor. Pero ako kasi mga ka-business, ang paninindigan ko kasi may Diyos na makapangyarihan So, pero may mga ilang araw pa
Mga 2 weeks pa naman, mga 2 weeks pa. Tuloy na natin. Tuloy. Ha? Ano? Anong desisyon? Kailangan ka namin pa. Hindi tayo dapat magdalawang isip pa. Kasi, kung nagkakasakit ka, nilalagnat ka. Yan, dyan na yan eh. Pero pinupurso na talaga ako ng doktor eh. Wala na talaga akong, ano dyan, laban na talaga to. Bahala na, do or die talaga to. Bahala na talaga. Kung sa pagkikimo ko niya dyan ako mamamatay, wala akong magagawa talaga. Kung yun ang kalooban ng Panginoon Diyos eh. Andyan na yan eh. Eh talagang wag, punta-punta pa ako ng ilang pila-pila pa ako ng pagkahaba-habang mga kung ano-ano pang mga pinanggagawa ko doon nga para makapila lang ako. Punta dito, punta doon. Sus. Sinabi ng doktor, punta ka doon sa ganito, punta naman ako. Balik na naman sa opisina nila. Tapos, ay, nako, grabe. Tapos yung pila, hindi talaga biro. Ubus talagang oras mo. Tapos, ito na nga. Doon sa oncology, hindi naman masyadong mahaba ang pila nung pagpunta ko doon. Marami din tao, pero hindi ganun katulad doon sa OPD na sadyang napakarami. Sabi ko nga sa'yo, di ba, pumunta ka kasi iba yung sa OPD, iba yung may room kang appointment. Pag may appointment ka talagang na, ano nga eh, nagkaroon pa nga ng ano yun eh. Tinanong ako nung babae. Nurse yun eh, nurse man ata yun. Apang ilang number ka ba? Sabi ko, number 14 ba o? Number 14. Sabi niya, isulat mo na dyan, pang number 14. Pagtingin ko doon, number 14, may nakapangalan. Sabi ko, may nakasulat na po number 14 po eh. Paano ko isusulat pangalan ko dyan? May lumapit isa. Ay, pasensya na po. Pang number 8 pala ako. Hindi kasi niya alam. Nang yung hawak-hawak ng stab na number 8, dapat doon din siya sa bilang na number 8 magsulat. Eh, yung number 14 ko sinulatan niya. Nagbiroan pa nga kami doon eh. Walang agawan. Inaagaw mo yung pwesto ko eh. Sabi ko, binura nung nurse, sinulat yung pangalan ko doon, pang number 14. Kasi yung stab na hawak-hawak ko is number 14. Ayun, kumbaga, napakababa lang na bilang, di katulad doon sa OPD na pang ilang number ka, pag 100 mahigit, ganun katagal, ganun siya kahaba. So, ibig sabihin sa Lunes na nakarin ko na ito lahat. Kung hanggat maaari maaga, trabahuin mo na yan kasi basta trabahuin mo muna lahat yan. Kasi yan nga sabi ko sa iyo, gustuhin ko man pumunta doon. Kung ganyan, puro sablay-sablay pa ng ating mga requirements, ang dami pang kulang, eh hindi rin tayo makakaproceed. Maaaring i-adjust na naman nila yan. Eh pag nag-adjust pa naman sila, buwan pa naman ulit. Pag magpa-reschedule, buwan na naman ulit yan. Lakad na naman ng ilang buwan. Oo, ganun talaga yun. Kasi, di ba nga, sabi ko sa'yo, nung bagong opera ka, pabalik-balik ako sa tumor. Doon, di ba? Sa surgery, pabalik-balik ako, di ba? Hindi man sinama pa nga kita noon, kahit mahina ka pa. O, ilang beses tayo bumalik doon. Di ba, hindi natin nakakausap lagi yung doktor mo. Nakailang balik tayo. Kahit napakahirap. Hirap siyang kagilapin kasi dami ang nasikaso. Pero yung sa oncology ko, every Friday yung sa akin mga ka-business. Pagka si Dr. Garcia ay every Friday nandun yun. Tapos, kaya pagka, basta araw ng Biyernes, kanya yon yung si Dr. Garcia na yon. Kaya i-schedule ako lagi dyan sa akin, kung sa akin, sa schedule ko, laging Friday. Kasi yun yung doktor ko eh, si Dr. Garcia. Kasi doon pala sa oncology, may kanya-kanya silang araw, kung sino yung doktor na sa araw ba, Lunes si ganitong doktor yon, sa Martes si ganitong doktor, ganun pala doon. Eh sa akin, Biyernes si Dr. Garcia yon. Kaya pag pumunta ko doon, lagi talaga Biyernes yan kasi yan ang opisina niyang araw eh. So yun po mga ka-business, pagpasensyahan nyo na po kasi kaming mag-asawa dahil nga wala kaming alam sa mga ganito. Kaya siguro nakikita nyo kung paano kami mag-usap mag-asawa. Dahil wala kami mga magulang sa tabi namin eh. Kumbaga lumaki kami, nag-asawa kami ng matagal.
kami lang dalawa, walang iba. Di ba, Dara? Kaya kung sasabihin niyo sa amin na mahina kaming dalawa sa mga ganito, yung sabi, matagal na yan, paulit-ulit lang kayo, hindi nyo naman tinutuloy. Hindi po kasi ganun yun mga ka-business eh. Oo, problema po namin to kasi nga buhay namin to eh. Para lang, kung ano po yung nakikita nyo sa vlog namin na ulit lang kayo mag-asawa, puro pa-check up, pero hindi nyo tinutuloy. Yun nga po, di ba sinabi ko nga po, natatakot si Kuya Buknoy na magpakemo, tapos, syempre, kakulangan din sa lahat. Tapos, yun din yung ano niya, nangangamba siya dahil sa mga narinig niya, di ba? Pero ngayon, siya naman din po ang kusang naglalakad ng mga papel niya ngayon. Ngayon na, yun nga po, na-schedulean na po siya para sa pagkikemo niya. So, ako bilang asawa niya, gusto ko talaga madugtungan yung buhay niya. Dahil tuwing nagkakasakit siya, yan nga, nag-iisip kami kung ano nalagay ng bitoka niya. Tapos, iiyak na lang, gano'n, kasi may sakit siya. Kaya ngayon, napag-desisyon na rin namin mag-asawa, ayun nga po, magpapakemo na siya. So, ang hiling lang po namin sa inyo, tulungan nyo rin po kami sa pag-pray para sa kanya. At sa lahat po ng katulad niyan, sino ba yun pa? Si Tita Inday. Tita Inday, humingi kami sa iyo ng sorry kasi hindi namin po na agad-agad na pasitiskan si Kuya Buknoy. Dahil yun nga po, sabi ko sa inyo, nung nag-usap po tayo, may kakulangan din po talaga kaming sa pinansyal. Kaya siguro, yung pagkasabi nyo sa amin na agad-agad. Hindi namin nagawa. Hindi po namin nagawa. Kasi, aminin po namin sa inyo, gipit talaga rin. Gipit po talaga kami. Tas, hindi naman po lahat ng bagay ay pwedeng puro Mrs. KB, Mr. Kuya KB. Hindi naman po ganun. Siyempre, kailangan din po namin mag-isip ng pamamaraan. Kaya naisipan namin noon na dahil kulang pa din naman ito. Bagaman napakalaking bagay sa amin dahil may dumating na biyaya. Salamat nga po talaga. Na-appreciate talaga sobrang namin yun. Appreciate po namin yun kasi... Pero sabi ko, ang kakulangan na lang dito ilangad mo na lang sa mga ganito, ganyan. Kasi katulad ngayon yan, may idadagdag pa pala. So hindi mo rin magagawa yung CT scan dun sa ano ba tawag doon? Yung sa abdomen man yun. Abdomen, kasi meron pa ito. Dinadagdag pa. Meron pa. So, hindi ko alam kung magkano ang presyo niyan. Kasi hindi ko man alam yan eh. So, mas lalong yan, medyo mahaba-haba talagang proseso gagawin mo dyan. Kasi unang-una yung pera na binigay ni Ate Inday, kulang na. Nagamit na po din. Nagamit na rin sa ibang bagay. Pero hindi naman nasayang dahil nagamit din naman sa iwinawaldas yun na nagagamit naman sa mabuting bagay, mga ka-business. Pero kulang na nga lang. Pero sabi ko ay Mingay nga na idadagdagan na lang natin dun sa mga ahensya ng government na mayroong malalapitan na kasi sa ngayon naman ay may ganyang programa ang ating government. So pero mga kabisnes, sila ate kabisnes po at saka si Mr. si Kuya kabisnes po, hindi naman po yan sila nagbabaliwala sa mga ganitong sa mga kagwang, sa mga kailangan ng ibang kagwang na nangangailangan ng tulong. Nandyan din po sila. Siyempre kami po, hindi naman po namin dapat iaasa sa kanila kasi sobrang malaki na po kasi na itulong sobrang sa amin. Kalabisan na kasi halos na nga sa kanila na nga yung tinitira namin sa kanila pa lang namin. Malaking tulong na po ito sa amin eh. Kami na lang, kumbaga yung kakulangan doon sa binigay natin Inday, kami na lang gumagawa ng paraan, hindi na kami asa sa kila Kuya. Hindi na kasi siyempre kalabisan naman yun. Pero, kaya yun. Tapos, pangalawa, yung siyempre,
Kung doon naman namin sa YouTube kukunin, wala talaga mga ka-business, talagang Mahina po ngayon. wala talaga. Hindi talaga kakayanin. Talaga. Lalo ba't sa YouTube ay ang sahuran ay buwanan. At di katulad nung araw, hindi naman sa miniminus ko yung kitaan pagdating sa YouTube. Hindi ko naman miniminus yun. Pero ang ibig ko lang sabihin, dati kasi, parang nasanay kami sa swelduhang lingguhan. Agad-agad mayroon ka na agad mahawakang pera kahit papaano. Tapos nakasubok din tayo ng kinsenas. Hindi kami nakasubok ng swelduhang buwanan. Maliban na lang sa itong sa YouTube ngayon. Pero kasi dito ko naka-encounter na matagal pala talaga kumbaga pag may oras na kailangan mo, wala ka kagad hindi katulad ng lingguhan, di pa paano, pag din isang linggo mayroon na agad tayong mahawakan, yung ganun. Kaya ang hirap mag-adjust mga ka-business. At saka nung mga dati pa kasi maliliit pa ang bilang ng anak mo. Oo, ayun. Tsaka mabababa pa ang mga bilihin. Ngayon kasi so wala naman tayong control dyan kasi yan yun nga lang talaga sa madaling sabi in short term ay hindi natin pwedeng hindi pa natin kaya talaga sa kita sa ating YouTube na kumbaga mapunan yung mga kakulangan nitong namin. Hindi pa talaga, kailangan pa namin kung kinakailangan lumapit kami sa ahensya ng gobyerno na mayroong mga programa na yun nga tulad ng malasakit ay gagawin talaga namin. Kasi hindi talaga kaya eh. So yun po mga ka-business, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa aming vlog. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa YouTube channel ni Kuya Boknoy. At sa lahat po ng tumatangkilik po sa amin, sa pamilya namin, sa lahat po na nagmamahal, sa mga sponsor po namin. Maraming salamat po. Pasalamatan natin yun yung nagpaabot, no? Mga ka-business, salamat doon sa may nagpaabot na tulong pagmamahal. Opo, taga Canada ba yun? Taga saan ba siya? Wait na po mga ka-business dahil inaasikaso lang, tingnan lang. Salamat po ma'am, babae po siya mga ka-business. Thank you talaga, napakarami dahil sa pangunawa niyo po, no? Pangunawa niyo sa amin, hindi lang sa akin, sa lahat ng mga kagwang at sa buong ka-business family. Maraming salamat sa pangunawa niyo po yung mga bagay-bagay na may napapanood kayo na parang sa pakiwan nyo, nakakainis naman panoorin to. Mga ka-business na, ayan nga, sabi ko ngayon, nasa mundo pa tayo naglalakbay. Matatapos lang tong problema na to pagka tapos na tong mundo na to, mga ka-business, o kaya tapos na buhay mo. Ganun lang yun hanggat buhay ka talagang andyan yung problema. Di mo talaga maiwasan yan. Kahit anong iwas mo dyan, di ka makakaiwas dyan. Yung ano yung problema, iilagan mo, di mo maiilagan yan. Yan, si Ate Guy. Sinabi niya ba, pwede lang banggitin ng kanya, no? Baka ayaw niya pabanggit, okay lang. Ate Guy lang. Si Ate Guy, no? Si Ate Guy ng anong bansa siya? Ayaw. Iisipan ako mga ka-business. Anong kuha niya? Teka lang. Wait lang. Sinisipon din ako. Kasi alam mo na, ito na naman, mainit na naman ang panahon. Tapos pagka mainit ang panahon, masarap uminom ng malamig. Pero hindi ako masyado na sa malamig mga ka-business. Ayaw na, hindi na ng katawan ko. Lang, yung natural lang. Hindi na ako uminom ng malamig. Ito kung bakit ako sinipon, nung natandaan mo nung pumunta tayo ng 7-Eleven ba yun? From London. From London. Opo. Ayan, si Ate Guy from London. Thank you ma'am sa iyo pong tulong pagmamahal pagmamahal sa amin, no? Sa akin.
naipaabot niya kay Mrs. Ka-Business. Opo, kay Mrs. Ka-Business po. Thank you ma'am. Thank you talaga. Mag-ingat po kayo ma'am sa inyo pong araw-araw, no? Yung trabaho. daily routine nyo dyan sa kinaroroonan mo sa iyong trabaho. Yung daily routine mo, mag-ingat po. Dahil, yun nga, sabi nga natin, ang buhay natin ay talagang hindi tayo makakaiwas sa mga problema. Hindi katulad ng mga nagko-comment na gumagawa lang daw kami ng sarili naming problema. Yes. Ano yun? Lulukuhin namin sarili namin? Sino may gustong magkaroon ng problema? Hindi ho ba? Kaya ma'am, ingat po kayo dyan. Alapat yung ano, no? Yung ewan ko lang, siguro nabalitaan naman siguro yung nangyayari dun sa Russia, no? Matinding lindol. Tapos yung ibang mga bansa ay nagkaroon pa ng tsunami. Ewan ko lang sa lugar nila kung ano yan, anong lugar yan? Anong bansa yan? London. Ingat po ma'am, ingat na lang po talaga, no? Wala namang masamang mag-ingat din sa araw-araw. Nagpapa-shoutout pala si Ma'am Imelda Timosa. Ma'am Imelda Timosa, shoutout po ma'am. Si Ma'am Vicky Navarro, shoutout po sa inyo. Vicky Navarro, shoutout. Lynn Tiglao Arceo. Lynn Tiglao Arceo. Shoutout po. Tapos kay Ma'am Mildred Ablised ba to? Mildred Ablised. Tsaka si Susette Carntero. Shout out din po sa inyo. Saan man kayo. Nagpapa-shout out sila. Kasi nung nag-comment siya, sabi shout out naman. Si Julie Lynn Reyes. Yan, masugid na. Tegahanga. At taga-subaybay ni. Ang masusugid din si Susan Dairo, si Philly. Si Ray David, yan. Si Ma'am Beth Marcaida ng Canada. Hello. Beth Marcaida ng Canada. Shout out po sa iyo, ma'am. Dami pa lang nagpa-shout out. Yes. Nakalimutan ko kasi. Ay, yung ano ko, ano nangyari nung juicer ko, hindi mo pa ginawa. Nung inom ko ng juice, tapos hindi naman ako ginawaan uli, ma'am. Ang bihira kasi naman yan. Lagi ko sabi ko, kasi sayang bago-bago pa naman yun. Hindi, nakakagawa naman tayo. Hindi naman palagi. As in na twice. Sabi mo, maggawa ka ng tawag nito yung... tinira nila anak mo yung ano mo. Yung dragon fruit ba yun? Hinintay ko, hindi naman ginawa. Tinira niya. Yeah, mabukas. Thank you po at tita ng Hong Kong, no? Yes. Thank you po tita ng Hong Kong doon sa iyong yung juicer, yung juicer ba tawag? Apo, yung pinadala niyang juicer kay John na Dumaretso Kalaate. Thank you po, ma'am. Gagamit talaga namin yun. Ang sarap pala pagka yung mismong katas ng mga prutas o ano, ang sarap ba? Yung ang sarap inumin. Ang totoo noon, nung nakainom ako noon, ang sarap ng pasintabi nung sa mga kumakain ng pagdudumi ko. Ayos talaga siya kasi kumbaga ang naipasok sa katawan mo yung bang fresh talaga yung katas mismo ng prutas. Yes. Shoutout din po kay Ma'am Elisa Ayuban Gomez. At din po dun sa nagbinila namin ng lugaw, ang subscriber namin ng taga dyan sa Northville. Shoutout po kasi pagbili po kanina ni Kuya Buknoy ng lugaw, sabi ko po, may pinuntahan po kasi kami, tapos bigla siyang sabi ko, Darbilan mo nga si Tinay ng lugaw. Pag abot pa lang niya ng pera, sabi sa kanya, Kuya Buknoy! Niyakap niya si Kuya Buknoy. Tapos umiyak. Dahil sabi ko, kasi nakita niya ako, Ate Meng, guys! Pinapanalangin daw niya talaga ako na kasagsagan nung nagkasakit niya ako. Sabi niya, pinapanalangin kita Kuya Buknoy. Tapos, yun, ito na ngayon, ang lusog-lusog muna, sigla-sigla muna. Sabi, salamat. Wala talaga imposible sa Panginoon Diyos, no? Sabi niya sa akin, opo, nanay kasi sabi ko, salamat po nay sa iyo pong pag-pray. Thank you po nay. Tapos niyakap po siya, tapos umiyak. Si Ma'am Bernaline Baguio de Jesus, shout out sa iyo. Yan. Sino pa ba yung mga... Si Ma'am Nerissa. Ma'am Nerissa, baka magtampo yung hindi natin ma-shout out yung mga, natin yan, mga nag-sponsor sa atin yan. Opo, si Tita Lulu. Tita Lulu, yan. Kamusta na po, Tita Lulu? Basta ang dami na, di na mabilang din. Si Ma'am Jen ng Davao. Ng Butuan. Ma'am Jen ng Butuan, yung aking kababayan. Yan,
Thank you po, ma'am. Si Ma'am Elna Candelario, si Ma'am Edita. Dami pa. Pasensya na po, hindi po malahat ha. Kasi sobrang dami. Kung baka sa sunod naman, no? Sa sunod naman po. Yung iba naman ay ma-set out din natin. Yes. So, mga ka-business, yun o, hanggang dito na lang siguro mga ka-business. Sobrang haba na yung vlog ko. Pasensya na po kayo. Support natin ka-business official Papa Dins TV. Yes. Ka-business family. At siyempre, ang ating Mrs. KB official. Yung mga kamars natin dyan, mga kapapi. Yan. Tapos, siyempre, lahat ng mga kagwang sa pakisuportahan nyo po ang aming mga simpleng vlogs, mga ka-business. Then, si Vera Anlito, no? Official. Maraming salamat po muli. Ito po si Mengay at si Buknoy. Ang kagwang Buknoy. Special. Thank you po. Maraming salamat po, mga Love business. you. Sa basher ko, hi, hello. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong.
kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.